Sa magandang araw po sa inyo. Kahapon tayo ay nasa Fatima, Portugal at binisita natin yung apparition site ng ating mahal na ina. Nagdiwang tayo ng banal na misa, nagprosesyon, nilibot ang buong Fatima at nagdasal para sa lahat po ng mga nagpadala ng kanilang mga panalangin at prayer request. Doon ko po pinagdasal ang inyong mga hinihiling sa ating mahal na ina. Lalong-lalo na yung mga nag-private message po sa akin, makaasa po kayo na ang lahat ng mga panalangin nyo ay aking dinulog sa banal na misa na aming pinagdiwang sa Fatima, sa mismong lugar kung saan nagpakita ang ating mahal na ina. Kaya naman matapos ang ating pamamasyal at pagbisita sa Fatima, kami ay nagtungo dito sa Lisbon, Portugal. So, 2 oras ang aming biniyahe mula Fatima hanggang dito sa Lisbon. At pagdating namin dito, namasyal muna kami bago kami dumiretso sa parish o simbahan ni Saint Anthony of Padua. Kilala niyo ba si Saint Anthony of Padua? Kilala siya bilang patron ng mga nawawala. At hindi lang nawawala, mga nawawalang bagay, kundi patron din si Saint Anthony of Padua ng mga bagong kasal. Nagdiwang kami ng banal na misa kung saan mismo nandoon ang relic nitong si Saint Anthony of Padua at kung saan siya mismo isinilang o ipinanganak. Ipapakita ko po yan sa aking vlog, kaya pakaabangan nyo pong muli para makita ninyo po yung ganda ng simbahan ni Saint Anthony of Padua at malaman din kung ano ang kwento sa likod ng buhay ng isang santo na si Saint Anthony of Padua. Pero bago tayo magpatuloy sa ating pagninilay, nais ko pong imbitahan kayo sa lahat ng mga gusto po na makasama ko sa isang Marian Pilgrimage na gaganapin po sa May 19 hanggang June 8, 2025. Lahat po ng binisita naming mga Marian sites at mga simbahan ay bibisitahin din po natin. Plus, may mga dagdag pa pong lugar akong dinagdag. Meron akong dinagdag na Paris, France. Kasama rin po sa bibisitahin next year ang Montserrat, ang Barcelona. Alam niyo ba kung anong sikat na simbahan na nandoon? Ang Sagrada Familia. Bibisitahin din po natin yun. At marami pang iba. Kasama ng ating pamamasyal sa Marian Pilgrimage ay ito po ay isang, kumbaga, lakbay nilay. Hindi lang namamasyal, hindi lang nagninilay, kundi tayo ay sama-samang magdarasal. Bibisitahin natin ang iba't ibang simbahan, iba't ibang mga apparition site ng ating mahal na ina at ang mga iba't ibang mga lugar o kapanganakan ng ating mga dakilang santo. At lahat po yan mangyayari sa isang Marian Pilgrimage na gaganapin po muli next year, May 19 to June 8. Kaya po, sa lahat po ng gustong sumama sa isang Marian Pilgrimage, tumawag lamang po sa Catholic Travel Incorporated at itanong niyo lang po, huwag po kayong mahiya. Itanong po kayo kung ano po yung mga gusto nyong malaman, ano yung mga detalye yung gusto nyong alamin, at mag-inquire po kayo. Libre lamang po. Or kaya send the message sa kanilang Facebook account or email address. Ilalagay ko po ang mga contact details ng Catholic Travel Incorporated. Ganun din, nais ko munang magpasalamat sa lahat ng sumubaybay, sa lahat ng mga tumutok at nagnilay kasama ko po sa loob ng 19 na araw. Tayo ay nagkakasama sa pamamagitan ng ating araw-araw na pagninilay. Naipasyal na isama ko kayo sa pamamagitan ng pagpapakita ko ng lahat ng mga lugar na aming napuntahan. Maraming salamat po sa inyo. Sa lahat ng mga nag-comment, sa lahat ng mga nag-share, sa lahat ng mga nag-like,
ng ating mga pagninilay, sa ating mga videos. Maraming salamat po. Dumating na tayo sa huling yugto ng ating Marian Pilgrimage. Ito na po ang katapusan at dito na po ang aming huling destination. Pagkatapos ito, bukas, kami ay babalik na ng Pilipinas. Kaya maraming salamat sa lahat ng tumutok. Kaya hanggang sa muli at abangan niyo po yung aking susunod na pupuntahan. At huwag kayong mag-alala. Sisikapin ko po na kahit papaano maisama ko kayo sa pamamagitan ng pagpapakita ko sa inyo lahat ng mga lugar na aking pupuntahan sa susunod. Muli, maraming salamat po. Tayo naman ngayon ay magnilay sa ating ebanghelyo sa araw na ito. Our gospel is taken from St. Luke. When Jesus had driven out a demon, some of the crowd said, "By the power of Beelzebul, the prince of demons, he drives out demons." Others, to test him, asked him for a sign from heaven. But he knew their thoughts and said to them, "Every kingdom divided against itself will be laid waste, and house will fall against house. And if Satan is divided against himself, how will his kingdom stand? For you say that it is by Beelzebul that I drive out demons. If I then drive out demons by Beelzebul, by whom do your own people drive them out? Therefore, they will be your judges. But if it is by the finger of God that I drive out demons, then the kingdom of God has come upon you. When a strong man, fully armed, guards his palace, his possessions are safe. But when one stronger than he attacks and overcomes him, he takes away the armor on which he relied and distributes the spoils. Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. When an unclean spirit goes out of someone, it roams through arid regions, searching for rest. But if finding none, it says, "I shall return to my home from which I came." But upon returning, it finds it swept clean and put it under. Then it goes and brings back 7 other spirits, more wicked than itself, who move in and dwell there. And the last condition of man is worse than the first. The Gospel of the Lord. Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters. This is the very strong statement that Jesus told those people who accused him of having power that belongs to Beelzebul, the prince of demons. Inaakusahan nila si Jesus na galing kay Beelzebul, ang prinsipe ng kadiliman, ang kanyang kapangyarihan, kaya daw siya nakakapagpalayas ng demonyo. It is illogical to contradict oneself. That is why Jesus answered them, "You say that it is by Beelzebul that I drive out demons? If I then drive out demons by Beelzebul, by whom do your own people drive them out?" Para bang sinasabi ni Jesus, kung galing sa demonyo ang kapangyarihan ko na magpalayas ng demonyo, bakit ko sila papalayasin? Galing sa kanila ang kapangyarihan ko. Oo nga naman, ano? Parang walang ka-logic-logic ang sinasabi ng mga tao. Galing kay Beelzebul ang kapangyarihan ni Jesus, pero ang pinalalayas niya
ay mga demonyo? Hindi ba nakakatawa naman yon? Hindi ba kabalintunaan yon ng ginagawa ni Jesus? Para bang sinasabi mo na kung galing sa nanay mo yung perang ibinigay sa iyo na pambaon, hindi ba dapat sa nanay mo ka magpapasalamat at hindi sa ibang tao? Hindi ba dapat sa nanay mo ikaw ay mayroong malapit ang loob, hindi sa kaibigan? Nanay mo nagpapaaral sa iyo, nanay mo tumutustos o sumusustento sa iyo. Pero sa iba ka malapit, marami sa atin ganyan, tamaan, huwag magagalit, pero ganyan. Hindi ba? At times, we contradict ourselves. Tayo ang kumukontra sa ating mga sarili. Like the people in our gospel, some are confused about themselves. Some are accusing Jesus, but some are asking Jesus to give them sign if the power that He has comes from heaven. Tingnan mo yung mga tao noon, lito. Yung iba, sinasabi sa demonyo galing ang kapangyarihan ni Jesus. May ilan naman nagsasabi, patunayan mo kung galing nga talaga sa langit ang kapangyarihan mo. Litong mga tao. No wonder they are divided. Some are already firm with their accusations with Jesus that His power came from Beelzebul, while others are seeking signs. Hindi pa kumbinsido. Gusto makasigurado. Kaya humihingi ng sign kay Jesus. Ganyan ang isang tao. Kapag hati ang pag-iisip, kinukontra niya maging ang kanyang sarili. Kapag ang tao, hati, kinukontra niya maging ang kanyang sarili. Kung bakit may naghihiwalay na mag-asawa ay dahil hinati ang puso. Kinontra ang puso. Kung bakit may estudyanteng hindi nakakapagtapos ng pag-aaral ay dahil hinati ang oras ng pag-aaral. Di ba dapat nag-aaral? Bakit nagka-cutting class? Bakit nagbubulakpol? Bakit mas maraming oras sa barkada? Bakit mas maraming oras sa social media? Kaya sa huli, nawawala ang focus. Nasisira ang intensyon na dapat sana nag-aaral. Kung bakit may napapariwara ay dahil hinati ang atensyon. Kung bakit kakaunti ang nagsisimba, diba? Kasi nahahati ang oras. No? Linggong-linggo, doon maglalaba. No? Lagi ko sinasabi to, doon gagawa ng mga kung ano-anong gawain sa bahay. Linggong-linggo, doon mag-outing. Diba? Oras at panahon yon para sa Diyos. My dear brothers and sisters, division is Satan's mission. Because the word diablo came from the Greek word diabolos, which means to divide. And that is Satan's mission, to cause division, which happens to Adam and Eve. Ano nangyari kay Adam and Eve? Nahati. Partly, gusto nila maging katulad ng Diyos. Kaya nahulog sila sa temptasyon. Ganyan ang nangyayari sa atin. Kapag hati, nagkakalat, nagwawala. And remember what Jesus said, "Whoever is not with me is against me, and whoever does not gather with me scatters." Ang hindi panig sa akin ay laban sa akin, at ang hindi nagsasamsam ay nagkakalat. Never will Jesus
divide us. He would always bring us together. Kaya nga, kapag nahahati ang iyong isip, nahahati ang iyong puso, at nahahati ang iyong sarili, andiyan ang dyablo. It is only the devil that will cause your mind, your heart, and your self division. Kailanman, kay Jesus, laging buo yan. Buo ang isip, buo ang puso, at buo ang sarili. At ang naninira, laging gawa ng masama. Amen.